Hey yo, what's up mga katrops? Kamusta nga pala kayo dyan mga katrops? Medyo matagal-tagal din tayong walang video uploaded, kaya naman babawi tayo ngayon. Happy December to everyone mga katrops. And for today's video, na pag-usapan nga namin na maaga na kaming mamimili pang regalo para sa mga chikiting dahil ayaw namin sumabay sa fixed season dahil sobrang hirap ng bumiyahe ng mga panahon na yon at mahihirapan na rin kaming mamili. Kaya naman maaga-aga na kaming kumilos at una nga namin destinasyon at pag-usapan nga namin na pupunta muna kami at magsisimba muna kami sa may Antipolo Church. Maaga-aga kami nag-asikaso nito kaso nga lang, bad trip nga sumabay nga sa plano namin itong tubig. Diyos ko po, aga nga kami nagising pero wala naman kami tubig kaya naman din kami nakakilos ng maaga at plano nga namin wag matirikan ng araw sa daan. Kaso nga dahil nga sa tubig na yan, ito nga at naabutan kami ng sinag ng araw sa daan. At papunta na nga kami nito sa Antipolo Church. Grabe, ngayon lang din kasi kami makasimba dito. Yung iba namin kasama is nakapunta naman na dito. Pero kami, na first time namin is sobrang namangha talaga kami. Papunta sa may Antipolo Church. And marami din view na magaganda dito mga katrops. Marami din mga bikers dito kung mapapansin nyo sa video. Hindi ko na nga na-estimate yung oras pero maya-maya din naman is nandito na nga kami sa may Antipolo Church. Sobrang daming tao pagdating nga namin dito sa may Antipolo Church. Nahirapan na kami magganap ng mapagpaparkingan. Yun pala nasaktuhan nga namin na ginaganap ang kapistahan dito sa Antipolo kaya naman sobrang daming tao at sobrang daming tao din sa may simbahan maging sa kalsada. Puno rin ng mga tao kaya hirap na hirap talaga kami makapag-park neto. May mga nag-assist din naman sa amin kung saan kami pwede mag-park. Yung mga nag-assist nga pala sa amin mga katrops is kailangan nyo silang pagbilan kung ano man yung tinitinda nila. Dalawa yung nag-assist sa amin. Yung isa is pinagbilan namin ng kandila dahil yun ang binibenta nila. Kandila lang naman din kapalit ng pagtulong nila sa amin pagganap ng parking. At yung isa naman is ginaguide niya kami kung saan yung tindahan nila ng mga kakanin. Marami kasi nagtitinda dito mga katrops sa mga kakanin. Usually naman talaga na makikita nyo talaga sa gilid ng simbahan mga kakanin. At dito nga pala mga katrops is may nagtitinda din dito ng mga lechon. Per kilo nga pala mga katrops. Doon nga pala sa napagtanungan namin, pagkakaalam ko is 301 port ang lechon mga katrops. Nasa isang plato lang yun mga katrops. So, ayan, kung makikita nyo sa video, kaliwat kanan ang mga nagtitinda ng mga kakanin. At dito nga yung nagtitinda ng mga lechon. Marami pa yung mga katrops, marami silang nagtitinda ng lechon. At syempre, meron din tayong pwede pagdainan dito. At kung makikita nyo nga naman sa paligid, sa labas pa lang ito ng simbahan mga katrops. Ito nga pala si Kuya, yung isa sa nag-guide sa amin sa pag-park. Dito nga pala kami bumili ng kakanin dahil yun nga lang daw ang kapalit sa pagtulong nila sa amin sa paghahanap ng park. At syempre, di rin naman mawawala yung mga nagtitinda ng rosary, na mga remembrance, ayan, may mga suman, at sa unahan nga, andito na nga yung mga kasama namin dahil nauna nga silang maglakad dahil sumabay nga ako kay mama. At pagpasok nga namin dito sa may simbahan, sa may gilid ng simbahan is may mga nagtitinda dito ng mga gulay-gulay at meron din yung suha. At sa may bandang gitna naman ng labas ng simbahan is meron ding nagsusumba. So ganito kalaki ang paligid ng Antipolo Church. May makikita ka rin dito, may mga design din sila for Christmas na pwede mong pagpicturean at pwede kayong mag-selfie anytime basta matapos mo lang yung misa. So ito na nga, papunta na nga kami at papasok na nga kami sa may simbahan.
dito na nga kami nakapagpwesto dito sa may gilid ng simbahan. Hindi pa nga kami totaling nakapasok sa loob dahil sa labas pa lang at sa may gilid pa lang ng simbahan is sobrang dami ng tao. So hindi namin alam kung makakapasok ba kami sa may loob. Kaya nanatili muna kami dito sa may gilid at hinihintay namin matapos yung hindi ko alam kung pang ilang misa na to. Hindi ko rin alam, hindi ko rin sure kung anong oras nagsisimula yung misa dito sa may Antipolo. At dahil nga medyo siksika na nga at naghanap na rin kami ng panibagong pwesto kung saan pwede makaupo si mama dahil mahirap at matagal kaming tayuan neto, sigurado ko, dahil hinihintay nga namin at sakto din naman patapos na rin tong misa, kaya naman hinihintay na namin kung may pagkakataon kami makapasok sa pinakaloob. Kaya naman naghanap na kami ng malilim at mas komportabling pwesto para sa amin at syempre para na rin kay mama at sa mga batang kasama namin. At dito nga namin napiling pumwesto sa may harapan mismo ng simbahan. Maya-maya pa nga natapos na nga yung misang naabutan namin. Pinilit nga ng kapatid ko na makapasok at nagpaiwan na nga muna kami sa labas dahil kasama nga namin si mama. Ang usapan nga namin tawagan na lang kami kung may makikita na silang pwesto sa pinakaloob at maya-maya nga tumawag na sila dahil nakaupo na nga daw sila at sumunod na rin naman kami at hindi naman na totally ganun kahirap pumasok dahil medyo nabawas-bawas na nga yung tao. At nandito na nga kami sa may loob ng simbahan. Tingnan namin dito sa may loob, nanap namin agad yung kapatid ko kung saan sila nakaupo dahil papapaupuin na nga namin si mama. Pagkatapos nga ng misa, ito na nga tinabangan na nga namin yung kanilang pagbabasbas. Sobrang daming tao ng mga basbasan, mga katrop. So medyo nagtulukan nga dito yung iba. At finally naman, hopefully naman, and then get naman dahil nabasbasan nga tayo at nakakuha tayo ng pagbabasbas dito sa may Antipolo Church. Ito nga pala ang loob ng simbahan, mga katrop. So hindi masyadong clear kasi sobrang dami ng tao at talagang nalilikot yung camera ko. Nasasagi-sagi kasi nila to, mga katrop. So kung nahihilo man kayo, i-post na lang, kayo na lang din mag-adjust. Charot! Paglabas nga namin ng simbahan at pagkatapos nga namin mag-selfie-selfie, dumiretso na nga kami kaagad dito sa may parang ano nila, parang snow house, ganun. Di ko alam kung anong tawag dito, basta yun na yun. Ito na nga is, per family nga pala ang pagpasok dito, mga katrops. 2 pamilya lang sa loob ng 10 minuto. So, ayun na nga, for the selfie na kami dahil may oras nga dito. Pagkatapos nga namin magsimba sa may Antipolo Church, agad naman kami dumiretso dito sa may Taytay Rizal para simulan na ang pamimili ng pangregalo para sa mga chikiting. Sad to say nga lang, mga katrops, dahil hindi nga kinaya ng inyong katrops ang maglibot-libot dito sa may Taytay Rizal at hindi talaga na ako talaga nakapamili, mga katrops, dahil inabot ako ng antok at inabot din ako ng pagod, siguro gawa nga ng pakikipagsiksikan namin agad sa may Antipolo Church, kaya naman hanggang sa bungod lang ako. Pagkatapos nga nilang mamili sa may Taytay Rizal, dumiretso naman kami sa may Marikina Riverbanks para makapaglaro ang mga bata. Ito Marikina Riverbanks na to is wala talaga to sa usapan, pero dahil maaga-aga sila nakapamili ng pangregalo sa may Taytay Rizal, may oras pa naman para mamasyal at magalagala ng konti sa may Marikina. Kaya naman nag-request na kami kay Papa na dumiretso muna kami sa may Marikina. At yun nga, mga katrops, hindi nga ako nakapamili sa may Taytay Rizal dahil sobrang napagod nga ang inyong katrops. At tinulog ko na lang talaga sa may sasakyan yung paglilibot ko sana sa Taytay, kaya naman hindi ako nakapamili noon. So good luck na lang sa mga reregaluhan ko, chares. At nito na nga, mga katrops, nakarating na nga kami sa may Marikina at pagdating nga namin dito sa may Marikina umuulan-ulan pa nga at sarado pa nga yung mga rides, kaya naman sabi ko sa mga pamangking ko, pupunta at papasok muna kami sa may mall sa harapan nito at kakain din muna kami. Sakto na si CR din ako, kaya naganap din ako ng CR dito. At habang naglalakad nga kami, tinanong ko nga yung mga pamangking ko kung nagugutom na nga dahil ako is talagang nagugutom na rin. So sabi ko sa kanila, after natin mag-CR, hanap tayo ng pwede nating makainan. Pagkatapos nga namin mag-CR, ito nga yung napili namin kainin. Bumili nga pala ako ng goto at dito nga sa dalawang bata is gusto nila yung fried noodles. At naubos na nga namin kinakain namin. Sabi ko sa kanila, magpahangin muna kami dito at magpahinga ng saglit. Mamaya na kami pupunta sa may mga rides dahil sarado pa naman at medyo maaga-aga pa naman. Mukhang hindi titigil ang ulan na to, kaya naman sumugod na nga kami dito sa mga rides dahil excited na nga ang mga chikiting. Grabe, inuulan na kami, mga katropa. Mami! Ang daming bagong rides.
habang naglalakad nga kami at maghahanap kami ng masisilungan, eto nga may nadaanan kaming baril-barilan at gusto daw itry ito ng mga pamangking ko. So pinagtry ko nga sila. Isang baril lang sila at meron naman itong 10 bullets. Kaya naman pinagtry ko na sila. Bawat isang bata is isang tira at alam ko naman sablay kayo pare-parehas. O tingnan nyo nga naman, sa 10 bullets na yan, iisa lang ang natamaan nyo. Kay gagaling nyo talaga. Pwede na kayo pumalit kay Tanggol. Chares. So ayun nga, nag-uuna at nagtutulakan pa nga sila kung sinong titira. Kala mo naman ay kagagaling-galing. At nang huminto na nga yung ulan, ito na nga dinerecho na nga namin at tinuloy na nga namin ang aming pag-ride. So ito nga ang una nilang sinakyan, ang Rocket Express. So sana mag-enjoy kayo at sana pagbaba nyo dyan is hindi kayo mahilo. So habang hinihintay ko sila matapos yung mga katrops, ililibot ko kayo sa iba-ibang pang rides dito sa may Marikina Riverbanks. Nang makita nga namin itong Sea Dragon, ito na nga tag-usap-usap nga kami kung sino ang may malakas na loob ang sasakay dyan dahil ako ispas na talaga dyan. At sabi ko sa kanila, hindi ko na uulitin yung una't huling pagsakay ko dito, hindi ko makakalimutan. Muntikan pa nga ako atakihin sa puso dahil ang unang pagsakay ko talaga dito is super memorable at unforgettable para sa akin mga katrops. Dahil pagbaba ko nga dito is sobrang nanlambot yung mga buto ko at talagang takot ang mga katrops dahil feeling ko is ilalaglag ako mula sa langit, pabagsak sa lupa, lagapak ang muka. At mukhang walang naglakas ang loob na sumakay dito. Kaya naman naghanap na ulit kami ng iba pa namin pwedeng ma-rides. At ito nga yung napili namin mga katrops. Isa to sa pinaka nakakatakot din dahil baka to pag nagkalas-kalas talagang lilipad ka talaga sa heaven mga katrops. Kaya naman walang takot at walang pangambang sinubukan ng inyong katrops. At pati na rin ang aking mga kasama ang rides na ito. So saksiyan yung mga katrops kung gaano to nakakatakot at talagang kung gaano kabilis at kataas itong nila sinakyan namin. Watch this! At pagkatapos nga namin paikot-ikutin, galing sa taas mula sa baba, pagkatapos nga paikot-ikutin ng iyong jowa, Chares. Ito nga ang kinalabasan namin mga katrops, sobrang nahilo talaga kami at hindi pa nga kami agad kumalas dito dahil kumuha muna namin yung kaluluwa namin na bumalik sa aming mga sarili. At ito nga pagbaba nga namin, ito nga matumba-tumba pangangin yung mga katrops dahil promise mga katrops, sobrang nakakahilo. Kaya naman habang nasa heaven kami, ay Chares, habang umiikot kami is talagang nakapikit kami dahil baka masuka lang kami pagbaba namin. After nga namin sa rides na yun, ito na nga ang pinaka last part na gagawin namin. Pagbabaykin namin ang mga bata dahil after neto is uuwi na rin kami. So for the rides na nga sila. So yun mga katrops, ito na yung huling destination namin, yung biking, yung bike na sila kasi papahinga na kami at ako'y nahilo masyado doon sa sinakyan namin. Parang nawala ako sa ulirat. Grabe, sobrang nagkakahilo. Yan lamang po for today's video mga katrops. Happy December everyone! Thank you for watching. See you in my next vlog!